what that seems always like me. I once was lost, but that tore my heart to me. Grace, my tears. I do. My tears relieve. How to me, just one Wednesday, and I have already come. This place I brought. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise to gather in His name and worship Him. We
dakilang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kami po, Diyos, ay nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Sa kalakasang taglay namin, Panginoon, sa buhay, Lord God, na ibinigay mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pag-iingat, Lord God, sa buong maghapon, Panginoon. Mula sa pagkising namin umaga, Panginoon, taglay namin ng kalakasan, hanggang sa pagpasok namin sa trabaho, Lord God, sa eskwelahan, Lord God, maging nasa bahay man kami, Lord God. Ikaw, Diyos, ang siyang nag-ingat sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-provide ng mga pangailangan, Panginoon, sa aming mga nakain, Panginoon, sa aming mga nainom, Lord God. Salamat po, Diyos, Panginoon. Tunay na, Lord God, hindi ka nagkulang sa bawat isa, Panginoon. Nariyan, Lord God, ang iyong mayamang blessing, Panginoon, na siyang magawad sa bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo, Lord God, ang bawat isa, Panginoon. Narito, Diyos, kinikilala namin ang aming mga sarili, Lord God, na hindi nakagawa, Lord God, na mabuti sa iyong harapan, Panginoon. Sa aming, O Diyos, na maruming basahan, Lord God, sa iyong harapan, Panginoon. Ngunit sa mayamang mong biyaya, Lord God, narito kami, Lord God, kayo, Panginoon, at nagpupuri sa iyong pangalan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kahabagan, Lord God, na binigay mo sa bawat isa, Panginoon. Narito kami, O Diyos, muli ka namin sasambahin, Lord God, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Naway, O Diyos, Ikaw, O Diyos, ang siyang manguna sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Magiging walang kwenta, Lord God, ang gawain nito, Panginoon, kung di mo kami sasamahan, Panginoon. Naway, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Lord God, ay gumignas, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, at pangunahan, Lord God, ang bawat isa, Panginoon. Hiling namin, O Diyos, na papurihan ka namin, Panginoon, hanggang sa matapos, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, sa aming pagdulog, Lord God, sa iyong mamaya, Lord, ay naway, Panginoon, makarating sa luklukan ng iyong awa, Lord God, ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulungan mo, Lord God, ang bawat sa Panginoon, na may pagnanasa, Lord God, na makapaglingkod sa iyo, Lord God, at may mga pagnanasa, Lord God, sa aming mga puso, Panginoon. Hiling namin, Panginoon, ginagabayan mo rin po, Panginoon, Lord God, ang mga bumabiyahe pa lamang, Panginoon, papunta dito sa dakong sambahan na ito, Lord God. Go, Diyos, ang siyang mag-ingat sa kanila, Panginoon. Pag-provide mo, Lord God, ang kanilang mga sasakyan, Panginoon, at huwag silang pababayaan, Panginoon. Gayun din, Panginoon, ang gumaganap ng ganitong uri ng gawain, Lord. Hiling namin, Panginoon, na kung paano mo kayong pagpapalain, Lord God, ay gawin mo din sila pagpalain, Panginoon. Abutin mo sila, Lord God, maging sa mga nanonood ng live, Lord God. Ikaw, Diyos, ang siyang mabot sa kanila, Panginoon. At naway, Panginoon, sa susunod na pagdako, Lord God, ay makasama rin sila, Lord God. Makarating, Lord God, sa bahay-sambahan na ito, Panginoon. Upang sama-sama ka namin mapapurihan sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Ang lahat ito, Lord God, ay binabalik namin sa iyong kapurihan, pasasalamat sa dakilang pangalan namin, Panginoong Kristo, na ang Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. At malaya na itong mga pumawag sa Amen. At isang magandang gabi sa inyo lahat sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Amen. It's good to be back in the house of the Lord, mga kapatid. Amen. At salamat sa ating Panginoon na muli tayong dinako sa bahay-sambahan ito, na hindi ito aksidente na pumunta tayo dito, mga kapatid, kundi meron tayong kailangan sa ating Panginoon, mga kapatid. At alam natin na ang Diyos ang siyang patuloy na nagbibigay at nagbidilig ng ating mga panalangin, mga kapatid. Amen. At sa pagpapatuloy ng ating gawain, nais muna bawin tayo ng masayang awitin. Song number 52, He Brought Me Out. Amen. Hallelujah. My heart was strength in Jehovah, and knowing the fear where my sins wrapped me down, I cried to the Lord.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ikot niya. Oh, my way. Set my feet on the rock today. In my soul today, I saw more grace. Amen. Amen. Nakpan natin ang Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon sa mga witness. At tayo po'y darako na sa bahagi natin gawain ang pagbibigay testimony sa ating Panginoon, pag-aalay ng awitin. Nais ko muna tumawag kung meron ang nais sa inyong magbigay testimony para sa ating Panginoon. Amen. At kung wala man, magbigay na. Amen. Next kung naikamawit natin Diyos dito sa lahat ng ganito. Ang Panginoon ang aking pastor, di na ako mamangailangan. Lumakad man ako sa gitna ng kadiliman, siyang susubaybay sa aking daan. Dahain ko man ang landas ng panganib, ako'y wala ng katatakutan. Tungkod niya't pamalo sa aking umaalin, lungkot niya'y kanyang papawiin. Kaharap ko man ang aking kaaway, kanyang ipinangako, ako'y ingatan. Kabutihan at away kakamtan sa lahat ng araw, sa lahat ng araw, pupurihin kita magpakailan pangawin. Bahakin ko man ang landas ng panganib, ako'y wala ng katatakutan. Tungkod niya't pamalo sa aking umaalin, lungkot niya'y kanyang papawiin. Kaharap ko man ang aking kaaway, kanyang ipinangako, ako'y iingatan. Kabutihan at awa niya'y kakamtan sa lahat ng araw, sa lahat ng araw, pupurihin kita magpakailan. Pagka naalala ko ang kabutihan ng Diyos na hindi siya magkulang, ito'y nagbibigay sa akin ng comfort. Pagka, kahit saan, kahit sa school, kahit sa bahay, ang Diyos ang dakilang pastor. Salamat sa Diyos. Amen. God bless you, God. Salamat sa awitin na yan. Ang Diyos ang siyang patuloy na magpala sa iyo. At tunay na ang Diyos ang patuloy na gumagabay sa bawat sa Amen. Ang kanyang sabi niya sa kanyang pagod at pamalo sa ating nagalit. Amen. At sa lahat ng araw, pupurihin natin siya. Amen. At nais ko pang tumawag kung meron na. Wala man nais kong basahin ng testimony na pinabot dito. Sabi nga dito,
Nais ko pong ibalik ang mataas na papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa pag-iingat niya sa aming biyahe pauwi ng Tarlac at pagbalik dito sa Manila. Ganoon din sa mga blessing na ipinagkaloob niya sa amin at sa patuloy na pag-provide niya ng mga pangangailangan, maging sa kagalingan ng pananakit ng aking ulo, na sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Ito ay pasasalamat ng aking kapatid na Sister Mercy. Salamat sa ating Panginoon sa kagalingan at sa pag-iingat niya sa ating kapatid. Amen. At kung wala na pong nice galing ng testimony, nais kong samantalay ng pagkakataon nito. Sa Diyos ko, pinabalik ang papuri at pasalamat mga kapatid sapagkat ang Diyos ang patuloy na nagbigay sa akin ng kalakasan. Kasi nung actually nung Sabado parang ang bigat na ng pakiramdam ko, yung ulo ko. Parang ang bigat. So tapos pagdating ng gabi, parang ako nagkakaroon ng sipon. Pero wala namang baga barado yung sipon ko. Tapos maga, okay na ulit. Hindi naman ganun din sakit yung lalang ko. Pero sa Diyos ko, pinabalik ang lahat ng papulit pasalamat dahil sa patuloy niyang pagbibigay sa akin ng kalakasan na ako. Kaya sa Diyos ko, pinabalik ang lahat ng papulit. Amen. At kung wala na po, ay tayo po yung dala ko sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Nanyan po po ang bawat sa natalito. Nawa ang bawat sa ay handa sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Okay, bago ko tawagin ng ating mawit muna tayo sa ating Chico Bernacio. Over my soul, sweep over my soul, oh sweet Spirit, sweep over my soul. My rest is complete. My rest is complete while I sing at your feet. Sweet Spirit, sweep over my soul. I'm
biyaya sa bawat isa sa amin. Lord, muli mo po kami niya idinako sa bahay dalangin upang manalangin, upang magpasalamat at upang maggulay-gulay ng iyong banal na salita. Kami nagpapasalamat, Lord God, sa iyong banal na Espiritu Santo na patuloy na nagbibigay ng kagalakan sa aming puso at kalakasan upang dumako sa bahay dalanginan, upang sumamba at manalangin sa iyo, Jesus. Muli kami nagkatipon muli sa ilalim ng iyong banal na presensya at nawa yung banal na Espiritu Santo siyang patuloy na mag-guide sa bawat isa sa amin at magkaroon ng kaunawaan at kapahayagan sa iyong banal na salita. Lord, sa iyo kami umaasa at sumasampalataya sa gabi ito at nawa ang aming mga panalangin ay muling makarating sa iyong pulutan ng awa. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. At bago tayo nakatawa sa mga kapatid, tayo magbukas ng ating mga Bible dito sa Matthew 24. Kaya muna natin yung Matthew 24 verse 43 at yung Luke chapter 12 verse 39. Sabi ng Matthew 24:43, "But know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up." Sa Luke chapter 12, yan din ang sinabi mga kapatid. Sabi niya, Luke chapter 12 verse 39. Ang sabi ng banal na kasulatan, "And this know that if the good man of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and had suffered his house to be broken through." Kaya salita ng ating Panginoon sa gabing ito at marami ng mga pinagawa isa. Muli, binabati ko ang bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Ang Diyos ang siyang patuloy na nag-iingat sa bawat isa sa atin. Nawa, mga kapatid, at ang Diyos lamang ang siyang makapangyarihan sa lahat ng bagay na patuloy tayong ginagabayan ng Diyos. Patuloy tayo nandito sa church, bahay ulanginan para sa pagtitipon para sa salita ng Panginoon, pananalangin. Wala ang ating purpose sa ating buhay. Walang iba kundi maglingkod sa ating Diyos. Dahil yun ang pinaka-design sa atin, especially sa mga anak ng Diyos, na maglingkod sa Diyos ng tao sa puso, buong kaluluwa, buong puso, buong lakas, buong kaisipan, at buong kaluluwa, sabi ng ating mahal na Panginoon. At yun ang ating pinupunta sa church upang magkamit tayo ng instruction mula sa salita ng Diyos para pagdating ng time na ang aaway ay dumarating, meron tayong magagamit na pananggalan, o shield. Kasi alam natin ang shield ay ang salita ng Diyos. Maraming gamit ang salita ng Panginoon. So isa na yung shield, yung pananggalan. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy na pag-iingat nila ng ating Panginoon siya sa amin at yun sa aking pamilya at pag-provide ng Diyos sa aming mga pangailangan financially. At sa Diyos ko binabalik ang lahat ng makulat. Salamat. Sa gabi ito mga kapatid, tayo dadako na sa salita ng Diyos. Tayo papatatagan. Bigyan ng pamagat ng the good man of your house. So, bago tayo patuloy at alam naman natin na ang house ay tayo. Tama ba? Ikaw at ako. Sinabing house, hindi yung literal na building, kundi ang sabi dito, tinitirhan o pinananahanan o dwelling place. Yan ang house na tinutukoy sa Bible at sa mensahe ng ating mahal na propeta na titirhan. Depende kung sino ang
mananahan. No? Yun ang tinutukoy ng house. Kaya sabi ng Bible, ano ang tahanan o house na igagawa mo sa akin o itatayo mo sa akin. Dahil ang Diyos ay hindi tumatahan sa tahanan o bahay na ginawa ng tao. No? Kundi sabi niya, siya ang gumawa para siya rin ang tumahan dun sa kanyang ginawa. No? Tama mga kapatid? Ang Diyos ay gumawa ng tahanan at ang Diyos ang siya titira doon sa ginawa ng tahanan. At ang tahanan na yun ay yun ang individual, yun ang mananampalataya na gustong tahanan ng ating Panginoon. Sa makatuwid, ang katahanan ay ikaw at ako. Isang mananampalataya. Now, sa gabi ito, dadako tayo sa sinabi ng mahal na propeta about sa the good man of your house. So sa binasa natin, sabi niya, datapwat, talastasin ninyo ito na kung nalalaman lamang ng puno ng sambahayan. So ang puno ng sambahayan o ang katawan mo ay ikaw. Tama ba? Ikaw ang nagmamando niyan. Depende na lang sa pagdating ng isang puwersa o kapangyarihan ay kung ano din yung papayagan mong power. Sabi ng mahal na propeta, dalawang kapangyarihan lamang ang nasa ibabaw ng lupa, kapangyarihan ng Diyos o kapangyarihan ng kaaway. At ikaw ang may kagustuhan yan, depende sa pumapasok sa iyo. Kaya sabi ng pinag-usapan natin, last time, God is depending on you and I. Nagdedepende ang Diyos o yung kaaway, no? Nagdedepende sa iyo. Ikaw ang may karapatan kung sino ang papapasukin mo dyan. At ang puso natin ay ng altar. Diyan sa altar na yan, depende kung altar ni Cain or altar ni Abel. Kasi dito sa altar ni Abel, ang sabi ng Bible, ang inihain dyan o ang sacrifice dyan ay tinatanggap o tinanggap ng Panginoon. Pero dun sa altar ni Cain, malinaw na hindi tinanggap ng Panginoon. Kaya ang puso natin yan ng altar ng Panginoon. Ngayon, depende ang altar na yan kung ano ang nakahain dyan. Kaya nga sabi ng mahal na propeta, depende sa pinapakain mo sa iyong kaluluwa. Dahil ang kaluluwa, ang kinakain ng Espiritu Santo na nasa iyo, ang kinakain niyan walang iba, yung kanyang salita. Ngayon, may ibang kinakain yung kaluluwa mo, malinaw na hindi ang Espiritu Santo. Kasi kung ano, sabi nga ng mahal na propeta, what you eat is what you are. Diba? Alam mo na sabi nga ng mahal na propeta, kain ka ng kain ng apple o orange, dapat hindi na ilalabas ng iyong mukha. Diba? Pagkain ka naman ng kain ng matataba, diba? Natural, lagi ka naman may sakit. Depende sa pinapakain mo. Ngayon, sabi ng mahal ng propeta, kung laging tubig ng buhay ang iyong pinapasok sa iyong katawan, lagi kang may buhay. Katulad dyan sa Psalms chapter 1 ng isang punong kahoy, diba? Inahilintulad ng tao sa isang punong kahoy na natatanim o naitanim sa gilid ng tubig, ng river, at ang tawag doon sa river na yun ay River of Life. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo na laging dumadalo yung tubig doon at doon ka nakatanim. Ikaw na punong kahoy, ikaw ay isang tao, isang punong kahoy, ikaw ay malago. Yung leaves mo, yung mga dahon mo hindi nalalanta. Yung bark, ibig sabihin yung mga tawag sa bark, yung sa Tagalog ng bark, yung pinakabalat ng punong kahoy, hindi natutuyo. Kasi nandun ka nakatanim sa gilid o sa tabi ng tubig. At lagi ka namumunga. Hindi ka bansot, hindi ka maog. Pero kapag ang isang mananampalataya hindi nagkakaroon ng bunga ng Espiritu Santo, hindi yan nakatanim doon sa gilid ng tubig. Lagi kang tuyo. Di ba? So, madadaanan natin yan, yung pagkatuyo. Now, sabi ng mahal na propeta, sa Jairus and Divine Healing na kanyang preaching, sabi niya,
For the unclean spirit, said Jesus, when he's gone out of a man, he walks in dry places. So nakita niya, lumabas na yung unclean spirit doon sa tao, pero pagbalik, yung binalikan niya, dry. Ngayon, kung lumabas na yung unclean spirit sa'yo, o yung mga mistakes and errors mo, yung kasalanan mo, lumabas na sa'yo, pero dry ka pa rin, there's something wrong with you. Bakit ka dry? Bakit ka dry? At ang isang mananampalataya o isang nag-claim na mananampalataya, dapat hindi ka dry. Kasi nga, nakatanim ka doon sa tabi ng tubig. Amen. Dry ka, nas nakatanim ka doon sa tabi ng tubig. Imposible yun, mga kapatid. No? Kasi umaagos yung tubig doon eh. Nakakainom ng maayos. One time nga doon sa bahay ni Brother Dan dati, sa Bicol, yung dati niya tinitiran. Kumuha kami ng yung panglaing, yung gabi ba yan? Doon mismo nakatanim sa padaanan ng tubig. Ang lalaki ng yung pinaka-stem niya. Pati yung dahon niya walang tuyo. Lahat, sariwa. As ang lalaki pa ng bunga. Sabi ko, tama talaga yung sinabi ng Biblia na tama yung nakatanim doon sa tabi kaysa doon sa malayo. Kapag isa kang mananampalataya, malayo ka sa Panginoon, dry lagi yan. Kaya pag napaalis na yung kasalanan sa iyo, at sabi ng Bible, He walks in dry places, alin yung kaaway, dumating ulit, dry ka kasi. Natural, babalik yan dyan. At sabi, alam natin yung kwento na ito, natapit na natin last time, magsasama pa siya ng iba. Dating malakas ka, mas lalakas ka ngayon. Bakit? May kaaway na nasa iyo. Twice on your strength, sabi ni prophet. At sabi niya, and returns again with 7 other devils. If the good man of house isn't there to protect that house, so kung walang good man na magpoprotekta o magtatanggol doon sa tahanan na yon, sabi niya, and the good man of your house, pakinggan niyo mga kapatid, and the good man of your house is your faith. Mananampalataya pala yung good man of your house. If it isn't there to war him off, kung wala yung pananampalataya na yun sa iyo, sabi niya, sino ang makikipaglaban dun sa kaaway na dumarating? Kasi wala kang pananampalataya. Tandaan natin yan ang step 1 sa stature of a perfect man. Para makaptan mo yung anim pa na yun na baita, kailangan mo may pananampalataya sa iyong puso na mararating mo yung pinaka mataas na dako. Di ba? At sabi niya, and the good man of your house is your faith. If it isn't there to war him off, he will come in, force himself in. So, hindi lang siya dadating, kundi force. Pag sinabi ng force, ipagpipilitan ng kaaway na pumasok sa iyo. Kasi walang pananampalataya eh. Na mag-guard. Na magsasanggalang. Nahaharap doon sa kaaway. Kasi wala kang pananampalataya. Kaya ipagpipilitan ng kaaway na pumasok sa iyo. Yung dating kasalanan ng mga kapatid na iniwan mo na, at andyan na naman siya, babalik ulit sa iyo. Mas matindi pa yung kasalanan na gagawin mo, pero ikaw ay isang mananampalataya na. Ipagpipilitan niya kasi wala kang pananampalataya. Sabi niya, then the life, pakinggan niyo mga kapatid, then the life, the same power of faith that taken the devil. So yung parehas na kapangyarihan ng pananampalataya na napaalis mo yung kaaway, sabi niyo ganon, the life out of it, your unbelief will restore it again. Kasi nga walang faith, ang nandun ay unbelief, ang magbabalik. Nakita niyo mga kapatid, siya pala yung magbabalik ng kaaway o ng devil sa iyo na mas matindi pa doon sa unang nasa iyo. Bakit ka mo? Nung hindi ka mananampalataya, sinner ka, may kasalanan ka na sa Diyos. Although hindi mo alam yung katotohanan, pero because of your conscience, alam mo mali ginagawa mo. Pero wala pang word of God. Tama ba? Pero light thing lang yun. Big sabihin, mababaw lang yun. Hindi mo pa
nararating talaga yung nauna papasok doon sa pinaka-katotohanan. Pero alam mo sa sarili mo na mali yung ginagawa mo because of your conscience, sabi ni Prophet. Ngayon, pagdating ng katotohanan, tinanggap mo yung katotohanan. So okay na, di ba? Napagsisiyan mo ng mga dati mo, iniwanan mo na. Ang problema, ang kaaway hindi yan titigil sa'yo. Kasi nga, pwepwersahin niya, sabi niya dito, he will force himself. Babalik yan ngayon. Eh wala kang pananampalataya. Pero ikaw ay isang nagkiklaim na mananampalataya. Dati din yan. Pwepwersahin niya yung sarili mo dahil wala kang faith, i-restore ngayon niya ng unbelief na nasa iyo ngayon. So mas worse ka ngayon. Bakit ka mo? Mananampalataya ka na eh. Di ba? Na dapat hindi mo nagagawin yon, yung mga dati mong ginagawa, yung mga dating kasalanan, ginawa mo ulit, bakit yung unbelief na nasa iyo, yun nag-restore, nagbalik niya sa iyo. So yung devil noon, nakampante ka noon, na mahina pa yan, ngayon mas malakas ka na ngayon. Bakit doon sa devil na nasa iyo? Bakit? Nagsama pa ulit siya. No? Dati, hindi ka naman marunong mga tuwiran. Nag-inom-inom ka lang, sisigil-sigarilyo ka lang. Ngayon, marunong ka ng tumatwiran ng mga pabalang na salita. Pero nag-claim ka na mananampalataya. Mas matindi. Bakit? Doon yung kasalanan mo. Dati hindi ka naghahawak ng Bible eh. Diba? So, naghahawak ka ngayon ng Bible na hindi malinis ang puso mo, doble ang nasa yung jablo kayo. Bakit? May unbelief na kasi sa'yo na nagbalik ng dati mong gawin. Punersa ng kaaway, sabi niya, pepwersahin niya ang kanyang sarili na pumasok sa iyo. Now, sabi niya, didn't Jesus say, go ye, and what no more? Sabi niya, humayo ka, doon sa pinagaling niya. Ano sabi niya? Would you all say it together? Sabi niya, ang kasunod doon kasi, ano sabi doon? Humayo ka at ano? Hindi naman magpakarami. Sabi niya, umayo ka at huwag ka nang muling magkasala. Eh, anong kinalaman ng magkasala sa pinagaling? Dapat ang sinabi niya, hindi ko tinuturuan yung Diyos. Dahil pinagaling physically, dapat huwag ka na ulit magkasakit. Tama? Eh bakit huwag ka na ulit huwag ka nang magkasala? Sin no more. Diba? Pag inisip niyo, malayo eh. Pinagaling sa karamdaman, pero bakit huwag ka nang magkasala? Di ba? At sabi niya, well, what is sin? Drinking whiskey is not, and smoking cigarettes and committing adultery is not sin. That's just the attributes of sin. You do that because you are sinners. Kaya sabi ko sa inyo, doble ngayon. Kasi alam mo ng kasalanan yun. So alam mo na ngayon, ibinalikan mo pa. Di ba? Alam mo na hindi yung kasalanan ngayon, kasi attributes of sin lang yun. No? Pero bakit ka mo dagit doble? Kasi you do that because you are a sinners. That's what your life bears. Just like I said tonight outside, how much this is nice, the whole thing is nice. And you're a sinner because you believe not. Bakit na-restore? Because of unbelief. At sino yung unbelief? Ang kaaway. He that believeth, sabi niya, and you're a sinner because you believe not. He that believeth not is condemned already. Ano matindi doon? Kapag hindi ka sumampalataya, sabi niya, condemned already. Ibig sabihin, tapos na. That's what makes you do those is because you do not believe. Hindi ka na nanampalataya. Una, hindi ka na nanampalataya. Pero nagsasabi ka na, isa kang mananampalataya. Pangalawa, and you profess to believe. Ibig sabihin ng profess, nagpapanggap. Kaya tawag doon, hypocrite. Di ba? Hypocrite. That ought to make all the holiness preachers say amen. And the Calvinist saying it. So, kahit pala mga nasa denomination, lahat ng churches, sabi niya, holiness preacher, nagsasabi ng amen. Hindi lang tayo nagsasabi ng amen, mga kapatid. Hindi lang tayo nangihingi ng amen.
Kundi yung mga nasa ibang churches din na hindi message believers, nagsisay din sila na Amen. Bakit sino yung Amen? Si Jesus Christ, ang Panginoon. But anyhow, sabi niya, your life known by the fruit you bear. And if you just simply do these things and think there's no harm in them, sabi niya, kung ginagawa mo lang to, ang mga bagay na ganito at sinasabi mo yung sarili na there's no harm in them, wala namang mangyayari sa akin eh. It's because it hasn't been right down here yet. So wala pa pala sa puso mo. Sino yun? Yung Espiritu Santo. Sabi niya, it's because it hasn't been right down here yet. Wala pa. See, you do that because you are a unbeliever. Pero nag-church ka? Yes, nag-church ka na. Pero unbeliever ka pa. Kasi hindi ka sumasampalataya doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Now, if the light is in here, is God's faith, and it's of God, it can produce nothing but a Christian life. So, sabi niya dito, yung buhay mo, yung God's faith, di ba? Hindi mo faith, kundi God's faith ay nandito. No? It's of God, sabi niya ganun. It can produce nothing but a Christian life. That's all. You can make a thorn grow in a apple. Or sabi niya, make apples grow on a thorn tree. Hindi mo pa daw mapatubo ang apple sa punong kahoy na may tinik. Whatever the tree, if it's got sycamore bark on it, looks like a sycamore tree and bearing apples, it's a apple tree. Hindi pala pwedeng yung sycamore, lumabas yung apple. At yung apple ay maging sycamore. Diba? Genesis chapter 1. Nung nagtanim ang Diyos ng mga bini, naglagay sa earth, sa sanlibutan, tumubo yan after its own kind. Amen. Kaya yung Panginoon, mga kapatid, nung naglagay sa iyo ng bahagi, hindi nung nilikha pa lamang sa sanlibutan, saka naglagay ang Diyos ng bahagi sa iyo. Tama? Kundi doon pa lamang sa kaisipan ng Diyos, may bahagi ka na sa Kanya. Kailangan lang ipanganak ka sa ibabaw ng lupa para magkaroon ng manifestation or vindication ng Kanyang kaisipan. Sabi nga ni Prophet, hindi yan ng Diyos naglalagay pala ngayon, naglilista pala ngayon na isasama niya sa kaharian niya. Or ngayon pa lamang naglilista ang Diyos ng mapupunta sa eternal life. O kanyang tutubusin o kanyang itinubos. Kundi doon pa lamang sa kaisipan ng Diyos, nandun ka na, tapos na yon. Pero di sa ibabaw ng mundo, hindi pa tapos. Ongoing pala. Kailangan magkaroon ng manifestation o pag sinabi kasi, marami kasing natin sa manifestation. Actually, mga terminology lamang sa English yan. Pag sinabing manifestation, ihahayag, ipapakilala, ilalabas. Manifesting, ibig sabihin, nangyayari. Sa kaisipan ng Diyos, nangyari na. Pero nangyari na ba sa ibabaw ng mundo? Hindi pa. Kailangan mo nang ipanganak ako ng 1983. Born again na ba ako? Nasa mensahe na ba ako? Wala pa. Nakapanganak pa lang. Physically. Unang pagkapanganakan, natural birth. Tama? Pero hindi ka kukunin, mananatili ka sa natural birth. Kailangan magkaroon ka na pangalawang kapanganakan. What is that? John chapter 3. Ye must be born again. Amen. Kasi yun ang kailangan ng Diyos para daling ka sa kaharian niya. Hindi sa unang kapanganakan, kasi lahat tayo dumaan sa unang kapanganakan, yun ay perversion. Perverted life. Kaya kailangan yung perverted life, bumalik tayo sa original. Kaya kailangan, ye must be born again. Ng ano? Water and spirit naman. Now, sabi niya, it's a apple tree because the life in it is a apple tree life and it's producing apples. Now, the life is known by what's on the inside. Makikilala pala ang bunga o ang buhay mo, mga kapatid, kung ano yung nasa loob. Kaya sabi ko sa inyo lagi, na ang pagbabago, it's not from outside in, kundi inside out. Inside out, sabi ni Prophet. Hindi outside in.
Now, if that unclean spirit is gone out, and their life that is in it, here is faith. Go ye and sin no more. That is, sabi ni prophet, disbelieve no more. Yan pala yung sin no more. Ha? Bakit ka mo sin no more? Sin is unbelief. Kaya sabi ni prophet, sabi ng Bible, sabi ni Jesus Christ, nung sinabi niya, go ye and sin no more. Ang sabi niya gano'n, that is disbelieve no more. Or a worse thing, pakinggan niyo mga kapatid, or a worse thing, pag hindi daw gano'n nangyari. Sure, 7 others will come with him and come in by force. Pipilitin palang bumalik sa'yo. And take it, see what I mean? So yung dating nilabasan ng Diablo, nung kasalanan mo ay umalis sa'yo, babalik yan. Kasi ang Diablo hindi tumitigil yan. Kahit mananampalataya na ako, wala ng Diablo. Hindi. Mas lalo kanyang didigligin kapag isa ka ng mananampalataya. Noon, okay lang eh. Di ba? Alam mo mali na magsinungaling. Tama ba? Alam mo yan. Huwag niyo sabihin hindi niyo alam yan nung hindi pa kayo mananampalataya. Alam niyo. But because of conscience. Pero okay lang. Pero nung tumanggap ka na sa katotohanan, sa salita ng Diyos, hindi lang conscience yung pumipigil sa'yo, kundi Holy Spirit na ngayon. Kasi dati wala kang control tower eh. Kahit magsinungaling ka, kahit uminom ka dyan, kahit anong gusto mong gawin, okay lang yun eh. Pero alam mo doon, actually, pag binasa niyo yung Bible sa Message of Prophet, kahit si Satanas, alam niya yung tama. Alam niya. Alam ni Judas yung tama. Kahit masamang tao, alam niya yung tama because of that conscience. Nilagay ng Diyos niya. Pero wala pang katotohanan, wala pang ang salita. Kaya gagawin mo pa rin at gagawin. Pero once na naging mananampalataya, hindi na yun ang magkocontrol sa iyo yung conscience mo. Bakit? Yung conscience kasama yun sa 5 senses na espiritu na kayang kontakin ng kaaway. Kaya ngayon mga kapatid, hindi na doon ang labanan, kundi doon na sa kaluluwa mo na nilagay ng Diyos para lagyan niya ng kanyang pananampalataya na hindi madadaig, hindi matatalo. Now, sabi niya, demonology, physical realm, sabi ni prophet. Well, that's the same thing that take place when a demon is cast out of a sick person. So, ramdaman, kahit yung malagdat niya, sakit ng ulo, hindi naman sa Panginoon. Kundi sa kaawayan, tama ba? Karamdaman eh. Kasi kung hindi yan, dapat malakas ka. Naman, di ba? Nakalungay-ngay ka eh. Sabihin, talo ka, masakit ang pakiramdam mo, kaaway yan. So sabi niya, that's the same thing that take place when a demon is cast out of a sick person. The first few days, oh, I feel wonderful. Then begin to say, I'm sicker than I ever was. I've lost my healing. So, yan palang pag sinabi mong ganyan, parang wala, parang hindi ako gumaling. Wala na, tinalo ka na ulit. Sabi ni prophet. I've lost my healing just as sure as faith took it out. Yung pananampalataya mong nagalis doon sa karamdaman mo. Sure, sabi niya gano'n. Unbelief brings it right back again. Kapag ganun palang sistema mo, na parang lalo akong nagkasakit. Sabi niya, yun nagtanggal ng karamdaman na yon sa pamamagitan ng pananampalataya mo, ibabalik ng unbelief, ng hindi pananampalataya. Ay, hindi ka nagagaling ngayon. Di ba? As faith kills it, ni prophet, as faith kills it, unbelief resurrects it. So, pinatay ng pananampalataya mo, ngayon, ibabalik ngayon, bubuhayin ngayon ng unbelief mo naman. Kasi yun nag-work out sa iyong puso. Jesus said, when the unclean spirit is gone, out of a man, he walks in dry places. Ibig sabihin ng dry, wala. Babalikan ka talaga si dry ka eh. Dapat, malusog ka na ngayon kasi wala na yung kasalanan sa iyo, wala na yung diablo sa iyo, wala na yung demon sa iyo. Kailangan, hindi ka dry. Alam mo yung drought, di ba? Yung taniman ng pali na bitak-bitak na dahil wala ng tubig, hindi dapat gano'n. Kapag ka gano'n, itsura na ngayong kaluluwa, na ngayong puso, drought, tiga, babalik yan ngayon, yung kaaway. May nakita tigang eh, malinis naman eh.
Malinis naman. Pero tigang nga lang, walang tubig. Babalik niya yun yan. Magsasama pa ng iba. Sabi niya, sabi ni prophet, he walks in dry places and he returns. He returns back with 7 other devils, and if the good man of the house isn't standing there, so kung wala daw yung good man of the house na nakatayo doon to protect that door. So sanabi ng mahal na propeta, yung good man of the house is your faith. Kung walang pananampalataya na naka-guard, nakabantay doon sa pintuan, sabi niya gano'n, he'll come right on in. Papasok ulit, babalik. And the good man of your house, and the good man of your house is your faith. Sabi niya gano'n, sabi ni prophet, stay away, that's it. Layuan mo. No? Sabi niya, what is that in thy hand? Sabi niya, now remember, when the unclean spirit is gone out of a person, it walks in dry places and returns back again with the 7 other spirits, worse than it was. So yung diablo na nasa iyo, yung unclean spirit, mga kapatid, yung mga karamdaman na yung kasalanan, worse na yan. Pero pag nagsama pa ulit yan, magiging worse ka pa yan sa dati mong kalagayan. And if it can, it will enter in and take over, and the condition will be much worse. But if the good man of the house is in there, which is your faith, to keep it away, sabi ni prophet, bagay ni mga kapatid, pag walang pananampalataya doon, naka-guard, nagbabantay sa pintuan ng iyong puso. Sabi niya, kung walang gano'n, sabi niya gano'n, just don't fight it all. It will fight you back. Lalabanan ka ngayon. Kasi walang pananampalataya, nilabanan mo. May ipaglaban daw sa iyo yan. Ang sabi niya, just refuse. Just ignore it. That's all. Just go on. Just say it's over. That settles it for good. Tandaan natin ang kasalanan, sabi ni prophet, katulad yan ng rattlesnake na tantalizing. May tantalizing ay kasi ang diablo, kaaya-aya ang kasalanan. Di ba? Ang kasalanan ay kaaya-aya. At kapag yan ay naturok sa iyo, sabi ni prophet, katulad yan ng anesthetic, anesthesia, at kapag yan ay naturok sa iyo, di ba pag may anesthesia ang tao, pag nagkaroon ng ng anesthesia ng isang tao, kahit balik-balik na rin ka na, hindi mo nararamdaman. Ganyan ang kasalanan. Kahit anong salita ng Diyos ang pumukul sa iyo, ang bumanat sa iyo, ang tumira sa iyo, ang marinig mo, dahil meron kang kasalanan, parang anesthesia, walang pakiramdam, hindi nga natatablan. Kaya may mga maririnig ka naman, hindi kaya tinatablan ng salita ng Diyos to. Sabihin, buong katawan niya may kasalanan. Ang kasalanan ay katulad ng anesthesia. Kahit anong gawin mo, kahit anong advice mo, kahit anong payo mo sa isang tao, pag ganyan na, anong sabi ni Brother Branham, may sarili na desisyon, gagawin at gagawin pa rin niya yan. Bakit? Yun na siya. May kasalanan eh. Buong katawan niya may kasalanan. Yung puso, nakukulapulan ng kasalanan. Sabi niya ganon. Pagka may wala kang pananampalataya, dyan na nag-guard, sabi niya, just don't fight it all, it will fight you back. Just refuse, just ignore it. That's all. Just go on. Kaya nga pag may karamdaman tayo, kung ano mga dumako sa ating katawan, anong ginagawa natin? Hindi natin sinasabi na parang lumalala yung karamdaman ko. Hindi. Bibigay ka ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Meron namang kagalingan na yung karamdaman? Wala pa. Pero nagpasalamat ka na sa Panginoon at narinig din ng Diyos yun. Kaya sabi ni Berba na, ang Diyos hindi yan nakikinig sa panalangin mo through your lips. Kung ano yung sinasabi. Ang sabi ni Prophet, ang panalangin mo, nakikinig ang Diyos kung ano yung nasa puso mo, hindi sa sinasabi ng lips mo. Kung ano yung nasa puso mo, sabi ni Jesus Christ, bago mo pabanggitin ang iyong kahilingan, ang iyong sinasabi o yung ipinapadalangin, alam na niya sa iyong puso.
Ang kaaway hindi ganyan ang kanyang kapangyarihan unless nasabihin mo sa iyong lips, sa iyong bibig. Ha? Hindi niya alam yung nasa isip mo at nasa puso mo. Pero kapag ang kaaway narinig yung sinabi mo, hindi siya kikilos ngayon. Pero ang Diyos, mga kapatid, sa puso mo pa lang, alam niya na yung nasa isip mo. Hindi siya makakakilos, alin yung kaaway. Hanggang hindi mo sinasabi. Kaya matatandaan yung mga kapatid. Ha? Yung sa 7th seal, hindi sinabi ng Diyos kung ano yung half-hour silence. Hindi niya sinabi. Sabi ni Brother Branham, hindi sinabi ng Diyos. Bakit ka mo? Mabubulabog ang plano ng Diyos kapag yan ay sinabi niya. Kasi malalaman ng kaaway. Kaya sabi niya, yung pagdating ng Diyos, hindi niya sinabi. Kahit yung nasa langit, yung anghel sa langit, kahit sino man, pagbalik niya, hindi niya sinabi. Bakit ka mo? Pag sinabi niya mabubulabog, magkakaroon ng chaos, kaguluhan, confusion sa kaisipan ng tao kapag sinabi niya kanyang pagbabalik. At marami nagsasabi kung kailan babalik ang Diyos, pero hindi yun totoo. Bakit? Ang sabi ng Bible, si Jesus Christ mismo nagsabi, kahit ang anghel sa langit, hindi nila alam. Kahit nga si John alam niya sana yun Di ba? Nabasa niyo sa Revelation? Hindi alam ni John actually. Nakita niya na pinakita na ng Panginoon. Pero sabi ng Spirit sa kanya, ng Holy Spirit ng Panginoon, He was about to write. Pero sabi ng Spirit sa kanya, huwag mong isulat sa buwan. Bakit hindi yan sa panahon mo? Sa uling panahon niya nire-reveal. Kaya nga yung 7 thunders na umugong, akala nila 7 tao yon sa ibabaw ng lupa na may dala-dala ng 7 kulog. Hindi nila alam yung interpretation ng kulog na sabi ni prophet nung pinakita sa kanya yan pala ay salita ng Diyos. At yan ay nandun sa 7 selyo. At yan hindi sinabi, kundi dito lamang. At ang hindi niya lang sinabi, mga kapatid, yung pagdating niya. Kasi malalaman ni Satanas mabubulabog ang kanyang plano. Now, na may isang advice si prophet, the infallible word of God. May advice siya, mga kapatid. Kapag may mga ganyang kaaway na umali-iligid sa iyo. In the form of cancer or sickness, sabi ni prophet, anuman disease. Basta yan, may depende sa level ng kaaway yan, di ba? Sabi ni prophet. Babasahin niyo ang buong preaching niya na demonology. Now, sabi ni prophet sa the infallible word of God, advice niya sa isang babae na nando sa prayer line. Sabi niya, no, don't fear, young lady. Sabi niya gano'n. Do as I tell you now, when you come up here. Sabi niya gano'n. There was a dark shadow around you. Sabi niya, it's gone now. There is a dark shadow in you. Sabi niya gano'n sa babae. Sabi niya gano'n. It's gone now. It scared you. You can't help it. It comes to you. But look how the unclean spirit's gone from you. He walks in dry places. He will try to return again, but you just take my word. Sabi ni prophet, you take my word as God's prophet. Sabi niya, don't you never had a frown on your face. Ibig sabihin ng frown, sumimangot. Pagka nag-frown kasi, parang sabi ng Tagalog dyan, hindi ka sumasang-ayon. Pagkunot ng noo. Sabi niya, don't you frown. Don't you never have a frown on your face. Sabi niya sa young lady na may dark shadow. Sabi niya, ito ang sabi ni prophet, pakinggan niyo mga kapatid. Kasi ito minsan nakakalimutan na ng mananampalataya. Sa bahay. Sing all day long. Alam naman na, kahit ano palang kanta, hindi. Sing all day long pala, pwede pala itong
Pwede pala itong mga word sa hindi. Ang sabi dito, and praise God. So, ibig sabihin, yung sing mo, yung song mo, na isising mo, is to praise God. Maraming tahanan mga kapatid na kahit ngayon, nakakalimutan na magpatugtog ng mga gospel song. Pero tingnan mo yung mga cellphone, mga Celine Dion. Makaluma ka na, Brad, di na uso yan. Ay, ganun ba? Mga ganyan yung people eh. Hindi, yun namin yung cellphone. Ay, hindi pinakulinan. Bakit? Baka marinig yung mga Taylor Swift ko dito eh. Ha? Baka makita ni pastor yung mga ano ko dito, ni brother yung, ni sister yung mga kanta kong ano dito. Hindi ko nalampasin ngayon eh. Basta yun, naalam ko, Taylor Swift. Yung sikat ngayon kasi. Baka marinig yung Beyonce ko. Hindi yun ang pinapatugtog kapatid. Especially sa mananampalataya. Kahit saan kayong lugar, nakikita sa inyo kung ang pagiging Kristiyano, kung ano yung nasa puso mo, kasi nalalabas eh. Pero pinapatugtog mo sa bahay mo, baka mga worldly song, hindi yan mga kapatid. Yan yung payo ni Prophet. Sing all day long and praise God. Yung pala ang gagawin niya doon sa advice niya doon sa babae na yan. No matter how you feel. Kasi depende sa mood ng taong pinapatugtog mong kanta. Tama ba? Malungkot ka. Bakit yung pang-rap naman yung ano, pang-rockista naman yung ano mo? Di ba ganyan, kahit nung hindi ka mananampalataya, depende sa mood mo pinatutugtog mong kanta. Pag in love ka, hindi naman yung pang-rakrakan yung tinutugtog. Siyempre in love ka, yung pang-in love. Ngayon, pagka talagang medyo live ka, medyo rakrakan mo yan. Medyo nag-groove ka, mag-R&B ka, kaya mag-rap ka na. Napag-inding-tinting ka. Depende sa mood mo. Pero sabi ni Prophet, no matter how you feel. At tinutukoy niya mananampalataya. Kung malungkot ka, magpatugtog ka ng gospel song. One time, sabi na isang mananampalataya, pag nagpapatugtog ako dito sa bahay, parang gumagaan yung aking pakiramdam. Kasi minsan parang iba yung spirito doon sa, medyo madilim kasi yung bahay niya. Pero pag nagpapatugtog siya, gumagaan yung pakiramdam niya. Bakit? Biblical yan eh. Nakita yung si Haring David kay Saul. Lumalayas ang demonyo kay Saul. Sa pamamagitan lamang ng awitin. Awitin lang. Magpatugtog tayo sa bahay mga kapatid. Minsan nakakalimutan na natin yan eh. Nagpapatugtog tayo ng gospel song. Bakit yun yung nag-uplift ng ating mood? Ng ating feeling. Kaya sabi ni Prophet, sing all day long and praise God and no matter how you feel or what takes place. So makita nyo? No matter how you feel or what takes place, magpatugtog ka. So, mag-praise ka sa Panginoon. Kasi minsan, kahit sa tahanan, kahit sa opisina, kahit saan, minsan nakakalimutan na mag-praise sa Panginoon. Ha? Noon, panahon ng Israel, hindi pwede yan. Hindi pwede ginagawa natin sa bahay. Dapat pumunta ka sa Jerusalem. Eh ngayon, ha? Sabi ng Bible, we are the priest and king. Ano tayo ngayon? We are spiritual priest and king. Kaya tayo mga kapatid, we are making our spiritual sacrifices. Ano sabi ni San Pablo? The fruit of our lips giving thanks. Saan? Sa simbahan lang ba? Hindi, kahit sa bahay, sabi ni Prophet. Kahit sa trabaho mo, kahit sa school mo, sabi niya guys, kahit nasa labas. Pwede ka mag-pray, pwede ka mag-praise. At hindi ba yung tatanggapin ng Panginoon? Tinatanggap ng Panginoon. Kahit saan dako. Sabi niya, pakinggan niyo mga kapatid, sabi niya doon sa babae, it will leave you. Iiwan ka nito, alam niya. And won't come no more. Now, go do that. You believe with all your heart. Hindi na daw babalik pagka ganun. Minsan kasi, nagpa-imo-imo. Ha? Di ba, alam niyo, mga kabatay, may chemical romance, naabutan ko yan. Na banda na yan, yung mga classmates yan, kaya may chemical romance. Ano kaya ito?
May mga buhok nila ginaganon. Tapos may mga itim-itim. Yung pala yung tinatawag nilang emo. Ano yung emo? Sabi mo, emotional pala yun? Yung pala yung emo. Ngayon, ganyan, nakiklaim na mananampalatay. Magbukulong sa kwarto, di lalabas. Ha? Hindi ko na sinasabi sa inyo itong mga kapatid, itong nangyari. Kapak na. Dalawin nga ni ngayon. Yung young people na yun, sabi ng pastor, dinalawin mga young people, kinatok sa bahay. Di sumasagot. Sabi na, parang wala eh. Hindi nandun yun, sabi nung nanay. Nandun nga. Di lang lumalabas. At nung pinuntaan ng kapatid, imbis na yung basurang pinagkainan nilagay sa trash can, nilagay sa ilalim ng kama. So may something nga. Paimo-imo. Walang kinakausap. Mahirap yung walang kiburin. Now, sabi ni Prophet, it will leave you and won't come no more. Pero dapat yung puso mo hindi dry places. Dapat may tubig yan. Kasi pag dry yan, babalik yan. Malinis na rin eh. Kahit dry. Now, sabi na Ephesians chapter 4, verse 27, neither give place to the devil. Huwag mong bigyan ng puwang ang kaaway sa iyong puso. No? Now, sabi ni Prophet sa the living Jesus Christ, now, if you go out of here and disbelieve, or just with a little na nga, weak faith pa. Maliit na nga, konti na nga, weak pa. Mahina pa. Anong mangyayari sa inyong pananampalataya mo ng ganyan? Sabi niya ganon. Kapag ganyan pa lang yung sarili, sabi niya, if you go out of here and disbelieve, or just with a little weak of faith, disbelieve. Or, sabi niya ganon, or, little weak of faith, it will come right back on you. Even worse than what it was in the first place. So nakita niyo mga kapatid, ganun katindi ang kaaway. Kapag nagkaroon ka ng disbelief, nagkaroon ka ng unbelief, or just a little weak of faith lang, babalik yan. Huh? Dati iniwasan mo na yung mga ganung kasalanan, babalik ngayon yan. Mas matindi pa ngayon ang gagawin sa inyo. For the unclean spirit goes out of a man, he walks in dry places, then he returns back. And if the good man of the house isn't there to keep him away, kung wala pala yung good man of the house, yung pananampalataya mo para magpalayas doon, sabi niya ganon, you must take God at His word. Ano mo kunin mo? Word. You must take God at His word, not your feelings. But take God at His word, your faith keeps Him away. Ang magpapalayas pala at magpapaalis pala na yun, yung pananampalataya mo sa puso mo. Sabi niya, just refuse it. He will torment. Tandaan natin, gano'n ang devil, gano'n ang kaaway, tormentor. Tama ba? Guguluhin ka. At sabi niya, and peck at your door. Ibig sabihin ng peck, tumuka, kumatok, pag-strike back ulit siya. Para si Woody Woodpecker. Ibig sabihin ng peck. Yung tuka. Wala. Katokin ng kasalanan, ng kaaway, ng mga karamdaman. Kasi walang pananampalataya na magpapaalis o magpapalayas. Nasabi niya, and peck at your door and hunt at your windows. Ibig sabihin ng hunt, pamalagi magstay o magpugad, hindi yan titigil. Hahabulin ka at hahabulin. Sabi niya gano'n. Kaya nga ang kasalanan mga kapatid, ang kasalanan, yung trial, sabi nga nung narinig ko, wala tayo dumadaan sa trials, tama? Pero wag mo daw tambayan. Ang kasalanan, wag mong tambayan. Dumaan ka na dyan. Wag mo na ulit daanan. Sa iba ka na pinapadaan ng Panginoon eh. Saan ka na pinapadaan ng Panginoon ngayon? Sa kanyang highway of holiness. Yan dinadaanan natin ngayon. At yung daan na yun, mga kapatid, sabi ng Old Testament, that is the King's highway. Amen. Daan ng hari yun. Pinapadaan ka doon. Sabi niya,
and hunt you at your windows, but just turn your head. Sabi niya, hindi na titingnan mo ngayon. Hindi na titingnan mo ngayon. Sabi niya ganon. Sabi niya, turn your head and keep on looking forward towards Christ and going on. Doon ka pala titingin. Ang sabi ni San Pablo, looking unto Jesus. Because He is the author. And He is our finisher. Naharin, ang pananampalataya. Doon pala tayo tumitingin. Hindi dyan sa mga kaaway na yan. Now, sabi niya, perseverance. You fight every inch of the way. God down in Egypt, give Palestine to the Jews. But they fought every inch of the way. So nakipaglaban pala, nakipagbaka ang bayan ng Israel every inch of the way. At sabi ng Panginoon kay Joshua, God told Joshua, everywhere the soles of your feet rests, that I have given you. Sabi niya, footsteps, pakinggan niyo mga kapatid, footsteps meant victory. Footsteps, ibig sabihin, yung paglakad mong ganon. Pagpunta mo pa lang dito ngayon, sabi ng propeta sa ibang mensahe niya, isa na yung pagtatagumpay. Bakit ka mo? Dahil sa bahay ka lang eh. Ang unang hakbang mo, diyan mo masasabi na makakarating ka sa iyong paroroonan. Footsteps meant victory, possession, and just as far as you can climb into the kingdom of God. If you just want to climb a little piece and say, umakit ka lang daw ng konti, and say, well, I believe I may not have to go to the hell. Well, I believe I may not have to go to hell. But I believe that I'll be saved at the end if I join church. So yun lang pala ang gusto mo, ayaw mo lang mapunta sa impyerno, sasama ka lang pala sa church. Join ka lang, na hindi yun mga kapatid, hindi ka makaka-climb papunta sa kingdom of God. You ain't got, sabi ni prophet, you ain't got much ground yet. Wala ka pa palang maaabot pag ganyan lang yung katwiran. Ay, dahil sinama ako ng tatay ko, magulang ko, ng anak ko, safe na ako, sama-sama na kami. Hindi, ganun mga kapatid, hindi ito per family. Ha? Kasi yung per family ito, ang kaligtasan, ang rapture, hindi natin per pamilya. Hindi tayo katulad dito ng isang reliyon na kapag ka, yung magulang, nasira yung kanyang mga anak, dadalhin lahat doon at lahat sila iligtas. Kahit hindi masyado nag-active yung mga anak, hindi gano'n. Kahit hindi nagtatrabaho sa kanilang pananampalataya yung mga anak, ay maliligtas din. Hindi gano'n. Dahil sabi ng Biblia, ang sabi ng Biblia, alam natin yan, work for your own salvation. Kaya sabi niya gano'n, but every promise in the Bible is yours. But you'll have to fight every devil guard away from it. So sabi niya ganun, ang lahat ng pangako sa Biblia na ito ay sa iyo o sa atin. Tama? Pero kailangan mo makipagbangka sa pananampalataya. Sino ang maging kalaban mo? Sabi niya ganun, you have to fight every devil guard. So, ibig sabihin, kung may guard din sa ating puso, yung pananampalataya, may guard din ng kaaway. At ano yung kanyang guard? Sinabi natin kanina, yun yung unbelief mo. Siya magre-restore niya, siya magbabalik niya, ire-resurrect niya yan kapag walang pananampalataya sa puso mo. But you'll have to fight every devil guard away from it. Anong gagamitin mo ngayon? Siyempre may gamit yan eh. Ang guard mo ay yung pananampalataya mo. Amen. Magpapalis lang yung pananampalataya. Pero anong magtutunaw o magwawasak? Anong kaaway? Sabi niya ganon, ang gagamitin mo ay with it to
two-edged sword. Amen. Ngayon, kapag hawak mo na ngayon to, iwawas-iwas mo ngayon yan sa unbelief. Ha? Sa anti-word, sa anti-Christ. Ha? Kaya nasiwas mong ganon. Masay na lang? Hindi, sabi ni Prophet, and claim it for yourself. Pangahawakan mo na pala ngayon yung victory na nasa kamay mo. Sabi niya, be persistent, walking right into it. Lahat lang ng pangako niyan, mga kapatid. That is your possession. Kaya nga may preaching si Prophet na possessing the gates of the enemy. Ano sabi ng Bible? Huli kong babasahin, mga kapatid. Joshua chapter, sa Deuteronomy muna tayo. Deuteronomy 11. 24. Ito ang sinasabi ng mahal ng propeta. So, ito yung patungkol sa Israel, pero ito yung versikulo na patungkol din sa atin. No? Kasi tayo ang Israelan type natin, mga kapatid, di ba? Then will the Lord drive out all these nations from before you, and ye shall possess. So nakita niyo yung pangako, yung mga katulad ng pinag-usapan natin last time, ang Diyos ang makipagbaka, ang binigay ng Diyos ay magandang mga bagay. Nasabi niya, these nations from before you and ye shall possess greater nations. Hindi lang pala mapipitsugin yung mga iko-conquer mo. Hindi lang pala mga mahina yung mapagtatanggumpayan mo, mga kapatid. Kundi sabi niya dito, greater nations. At ano itong mga nations, itong mga heathens. Mga hindi sumasampalataya sa Panginoon. And mightier than yourselves. Mas dakila pa pala sa'yo. Ha? Sabi niya, lalong makapangyarihan kaysa inyo. Di ba, kaaway, mas makapangyarihan sa atin yan. Hindi mo kayang ano yan. Huwag mo sabihin, kaya ko yan. May pagbunong braso ako sa kaaway, may pagsuntukan ako dyan. No. Hindi mo kakayanin ng kaaway. Sabi nga ni Prophet, don't underestimate the devil. Kasi ilalampasok ka niyan. Kaya sabi niya dito, every place whereon the soles of your feet shall tread shall be yours. Sa lahat ng tatapakan mo, mga kapatid, na pangako ng Diyos ay sa iyo. Tama ba, mga kapatid? Pagtapak mo sa karamdaman, tinapakan mo ngayon, alam mo may kagalingan. Bakit? Yun ang pangako ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon, may kagalingan. Pagpanalangin mo, Lord, bigyan mo ako i-provide ng aking pangailangan. Yung pangako niya na panghawakan mo, may pananampalataya, napapasa iyo. Bakit kamo? Sabi niya, bawat dakong tutuntungan ng talampakan ng iyong paa ay magiging iyo. Mula sa ilang at sa Libano, mula sa ilog Euphrates hanggang sa dagat kalunuran ay magiging inyong hangganan. So, itong verse na ito, tinayuan to yung prime minister nila na yan, si Netanyahu. Pero hindi pa nila nasasakop to lahat eh. Kasi pag tingnan yan, mahaba, malaki ang sakop ng kanilang lupain. Kaso nga lang, simula sa Exodus, o sa panahon ni Moises, hindi nila nalupig lahat. Bakit? Nagtira kasi ang bayan ng Israel, tama di ba? Sabi, ubusin nyo lahat. Pero hindi inubos. Kung mapapansin nyo si lahi ni Dan, may binigay na dapat i-conquer sa kanya yung lupang yun. Yung possession niya. Ang problema, pag binasa nyo yan, hindi ko kaya to eh. Diyan, ewan ko naabutan yung pag-aaral natin yan, ni Pastor. Saan siya pumunta? Nasa South siya, pumunta sa North. Yung lupain na kaya niyang i-conquer. Ito, wala tong tawag dito, yung pananggalan. Pumunta sa Laish. Kaya mapapansin niyo sa Bible, from Beersheba to Dan. From Dan to Beersheba. Kasi nasa south sila, kinonquer yung nasa north. Bakit hindi doon nila kaya yun? Ano sabi ni Prophet? Hindi magbibigay ang Diyos ng isang trials nang hindi mo kaya. Amen. Kaya yung Dan na yun, yung lahi ni Dan, hindi nila kaya sa iba pumunta. Yun ang binigay ng Diyos sa kanila eh. Na kanilang masasakop, kanilang possession, sa kanilang inheritance.
Ang Diyos mga kapatid, may kanya-kanya tayong binigay na trial sa atin ng Diyos. At kaya mo yan. Tama ba mga kapatid? Now, sabi ng Joshua chapter 1 verse 3, sabi niya gano'n, every place that the sole of your feet shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. So, nakita nyo? Sa panahon ni Joshua, ang Joshua mga kapatid, ang book of Joshua, ito yung paghahati-hatian na yung inheritance o yung mana nila. At ang sabi dito, yung katulad ng sinabi noong panahon ni Moises, ha? Sabi niya gano'n, inulit, bawat dakong tutuntungan ng talampakan ng inyong paa, ay naibigay ko na sa inyo. Nakita nyo? Kailan yung Deuteronomy? Hindi pa sila nakakapasok sa promised land. Pero ibinigay na. Tama? Hindi ka pag gumagaling, pero ibinigay na sa iyo. Kagalingan na kayong karamdaman. Oh. Pagdating kay Joshua, sinabi ulit, sabi niya, binigay ko na sa inyo. Ikaw conquer na lang. Kaya sabi gano'n ng propeta, footsteps meant victory. That is your possession. Lahat ng tungtungan ng mga kapatid na pangako ng Panginoon sa iyo yan. Amen. Karamdaman, na may kagalingan, tinuntungan mo ng iyong paa, ng iyong pananampalataya, kasi may pananampalataya ka, gumaling ka. Nag-pray ka sa Panginoon na, Lord, ikaw mag-provide ng aking pangangailangan, tinuntungan ng iyong pananampalataya, binigay ng Diyos sa iyo. Tama? Amen. Bakit? Una pa lang, binigay na ng Diyos sa iyo. Kailangan mo na lang kunin. Salamat sa ating Panginoon sa gabi ito, sa kanyang mensahe, na bawat isa sa atin ay meron tayong good man of the house. Yun yung pananampalataya na mag-guard sa puso mo para hindi makabalik ang kaaway. Para hindi ka tibagin muli. Salamat sa ating Diyos sa gabi ito, sa kanyang mensahe. Bago tayo manalangin, awitin natin ang Christ is the answer. Christ is the answer, yes, Lord, to all my longing. Christ is the answer to all I need. Savior, baptizer, yes, Lord, the great physician. Oh, hallelujah, He's all I need. Amen. Kung wala nang prayer request mga kapatid, sama nyo ang ating gawain sa Dako ng Bicol na tuloy natin sama para ingatan tayo ng Panginoon sa ating pagbiyahe, saka dun sa ating gawain maging matagumpay, maging pagpapala sa bawat isa. Karoon ng maayos na panahon sa ating pagbiyahe at sa araw ng ating gawain. So kung wala nang mga prayer request mga kapatid, tayo lulod sa ating Panginoon.
Isang tayo ng Diyos. Ay manalangin po. Salamat sa ating Diyos. Ito.
O Lord God, kami din nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Lord, ang dalangin namin ay ang aming mga pananampalataya ay nasa puso upang magbantay sa aming mga sarili at sa aming mga buhay. Lord, patuloy mong pagtibayin at palaguin ang aming mga pananampalataya na nasa aming puso na ipinagkaloob mo sa amin ng isang Jesus. Lord, wala kami ibang pag-asa at sinasampalatayaan kundi ikaw lang, O Lord. Ang dalangin namin, O God, sa aming pagkikipagbaka sa pananampalataya, ikaw siyang mag-guide sa amin at ang banal na Espiritu Santo ang patuloy na magbigay ng kaunawaan at kapahayagan sa iyong banal na salita ng Jesus para sa amin. Lord, wala kaming inaasam-asam kundi makasama at makaabot sa pag-agaw, Lord Jesus, at sa divine love, O God, ikaw siyang magkaloob sa bawat isa. Pag-ingatan mo, Lord God, ang munting iglesia na ito at patuloy mong bigyan ng proteksyon sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, Lord Jesus. Lord, ang dalangin namin ay patuloy kaming manatili sa iyong banal na presensya, Lord God. Lord, kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin sa lahat ng bagay na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinababayaan at patuloy na nagbibigay ng proteksyon sa bawat isa sa amin. Lord, ito po ang aming samot dalangin in your sweetest name, Jesus Christ we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, Holy Spirit, we have heard the message of Holy Tayo po'y darako na sa huling bahagi ng ating gawain na ang pagbibigay kaloob habang inawit natin ang give thanks. Because His
Nais kong ibigay kay Brother Arvin upang siya mauna sa panalangin. Maraming sa pangalan ng aming Panginoong Jesus Cristo, nagpasalamat kami sa sa katugunan ng mga dinananin sa iyo, Panginoon, sa mga pagpapala na aming tatamo, Diyos, may lamang sa pisikal, may lamang literal, Panginoon, kundi ang spiritual na pagpapala na siya muna sa iyo, Diyos. Panginoon, sapat na para sa amin na kami ay pabuhay, ingat, But Lord, higit pa doon ang ibinibigay mo para sa amin. Sa gabi nito, kaya na pagkakita namin ang gawain nito, ibinigay mo sa amin opportunity bang Panginoon upang tumawag sa iyong pangalan at tumulog sa iyong natinang presensya, Panginoon. Salamat sa natanggaling ko at ugat. Hindi naman ang mga kalot na ito na lingkong ng aming mga kapatid. Palayan mo ang lahat ng kamay na ginamit ko, Diyos. At sa kamay na mag-iingat, sa tago nito, Panginoon, lahat ang bala sa kamay na gamitin mo sa ating kapagtago ng kabalit, Panginoon. Sa aming pag-iwalay, O Diyos, ito din mo ang iyan sa amin, sa lahat. Ito mo ang sa amin, sa anong uri mo, gawa ng kaaway, Panginoon. Kaya mo na makawitnessan pa kami, Panginoon, ng payaman at sa aming lahat ng Panginoon. Ang loobin mo, O Diyos, ay dako mo pumuli kami sa dako ito para magluwan natin ang isang pasintakin ng pangalan. Sunod po ng Panginoon, pinabalik namin sa iyo ang mataas na pagpuri at ang pagsalamat sa lahat ng pangalan ng aking Panginoon namin Diyos. Amen. God bless you, Brother Arvin. God bless you, brothers and sisters. Tapos na po ating gawain. Tayo po ay magkamayan habang langit ang Oh, I love you. Oh, I love